44 na po. Ah, Diyan. Matanda na. Taga saan po kayo, Aurora? Opo, Aurora Province. Alam niyo po yun? Yung Aurora? Di po masyado eh. Ano Saan pong po yun? province yun? Leyte po, Tacloban. Hindi mo malalaman. Mm. Ano naman po ang ginagawa niyo dyan sa Manila? Ay, kararating lang po galing Riyadh. Ay, abroad po. Opo, OFW. Kayo po. Dati akong guard. So, na-pull out kasi yung pinagtatrabahuhan ko. So, bala ko by January na lang mag-apply ulit para pahinga muna ba. Magdi-December. Ilang taon na po kayo? O, diba? Nakalimutan. Ilan anak mo? 3. Ano na sila lahat? May asawa na silang lahat. Mabuti ka pa eh. Ako, maliliit pa ang mga anak ko. 3 din po. Sa akin, may mga asawa na kaya walang kasama sa bahay. Mag-isa lang. Ako, yung panganay ko is 12, tapos yung sumunod, 11, tapos yung bunso, 7. Ano bata pa? Ulit pa. Opo. Bakit? Ano nangyari? Nawalay sa ama? Nung una kong abroad sa Lebanon, pagdating ko po, 3 taon ako doon, 3 din yung anak ng asawa ko. Di ko po alam. Surprise. Opo. Tapos yung bunso, nag-asawa po ako ulit para makamove on. Ang ano na lang sa guys doon wala po akong swerte sa lalaki. Tika lang. Medyo magulo, no? Pumunta po kayo ng abroad, ma'am. Pagkatapos, yung mister po ninyo, nagkaroon ng bagong kinakasama. Opo. Nagkaroon po siya ng 3 anak doon. Opo. Tapos nung umuwi ka, ikaw na naman naghanap ka ng mapapangasawa. Opo. Te. Nung nabuntis po ako, pinakasalan ako, garden po yun. Okay. Hindi pa kayo kasal pala sa una. Hindi po, kasi sabi mag-abroad daw ako kasi pagbalik magpakasal kami. Kinasal siya sa sunod ko. Okay. Kaya pala, pinakasalan ka ng guard. O tapos, anong nangyari? Nung matagal na, mga siguro tapos ko panganak, di na po kami magkaintindihan. Tapos, wala na, parang siya, buhay binata po. Parang hindi stable lang isip. Mas po kasi. Hiwalay. Tapos na, hiwalay. Po, hiwalay. Pwede bali 4 ang naging anak mo? 3 lang po, 3. Kasi yung una, 2 lalaki, pangatlo, lalaki din po. Yung 7 years old. Dalawa lang po yung naging anak mo dun sa una. Opo. Tapos yung hindi po ako naulit nagpaanak kasi mahirap po Ako na po yung nagtrabaho, ako pa mga anak, ako pa yung magpapaaral po lahat-lahat. Lugi po ako. Ako pa nagbuntis. Hindi, ano po yun, ma'am? Ano po nangyari? Ba't, napasubo lang po ba kayo para makamove on kayo dun sa una mo? Nag-asawa lang po kayo ulit? Di po ninyo lubos na kilala ito? Parang gusto ko lang pong makamove on. Yung nagdali-dali lang po, DJ, yung ganun. Okay. Kaya hindi mo kilala pala lang lubos, si guard. Okay. Tagal, akala ko po nung binata kasi hindi siya lasinggo, wala pong bisyo, tapos nung magka-shoota kami laging kahit kunting problema pagtungkol sa
sa mga anak ko, nung una kong mga anak, suportado niya. Nung kami na nagsama, parang wala na po. Wala nang pakialam. Mm. Ay, parang ano lang siya, no, yung pakitang tao sa Ah. umpisa. Parang ganun siguro, iwan ko doon. Parang hindi ko din maano yung ano na, yung nakaraan ko po. Hindi ko matansya o hindi ko maano kung ano yun. Kasi, Ano kasi, hindi ka pa kasi lubusang nakaka-move on eh. Tapos bumanat ka kasi kagad. Kaya hindi mo natansya kung okay ba yung bago. Kasi dapat move on muna ng husto para nang sa ganun, makapili tayo nung yung normal ang isip para kagaya nga nun. Sabagay, hindi naman natin alam ang takbo ng isipan ng tao. So, swertihan lang talaga. Malay mo sa pangatlo, di ayun ko lang. Tingnan na natin. Ewan ko po, parang ano lang. Hanap lang makakausap. Kaya lang sabi mo nga, wala kang swerte sa lalaki. Paano yan? Try mo sa babae, ma'am. Try mo sa babae. Hindi, pero wala raw swerte sa lalaki. Paano yan? hindi sa babae. Ayoko po. Ano po yan, ma'am? Binalik, Ayoko yun. hiniwalayan nyo na po ba? Yung pinakasalan mo? Naghiwalay na talaga kayo? Tagal na po. Mga 6 years na po. Oo, bali inabot lang po ng 1 taon kayong nagsama. Ako po, parang nagpabuntis lang ako. Tapos na. Ganun. Medyo mahirap Tapos kasi kasal. Ganun po. kasal, oo. Parang 1 taon. Pero, Nandun po kasi ako sa amin, siya sa kanila kasi hindi nga po kami magkaintindihan. Kasi ganun po naman, pag may sahod, hindi nagbibigay. Pag nagsama po kami. Kaya doon ako sa amin kasi mas mabuti na yung nagpapadala kahit punti. Paano mo ba nakilala yun, ma'am? Ba't mabilisan lang? Ano ko po yun, yung nagtrabaho pa ako ng Tarlac, bali binigay yun ng manager namin. Naging ka-textmate ko po yun. Tapos, naging kami. Pero hindi pa kami nagkita. Tapos alam ko po, taga sa amin, kaya parang kilala ko na po siya. Nung nag-asawa ko, naghiwalay na balitaan niya po. Tapos gusto niya rin kami magkatuluyan. Ganun po. Kaya siya na lang inano ko kasi siya lang kilala ko na po siya. Akala ko parang umina yung boses mo, ma'am, hindi kita marinig. May tumawag sa inyo, sir? Tumawag yata sa kanya kaya di tayo narinig, ma'am. Wrong timing naman. Sabi ko nga po, mag-post kayo sa Facebook ninyo. Walang tatawag sa akin mamaya, alas 8, alas 9 kasi maghanap akong sweetheart. Ganon. Hindi kayo may mga niligawan kayo dyan o may mga naliligaw sa inyo. Mag-abiso na po kayo. No? Baka huwag mo ako tawagan mamaya kasi maghanap akong sweetheart. Kinancel ko. So, Cancel niyo po muna yung tawag, ma'am, para tatawagan po natin ulit si sir. Kasi hindi. Patay pala yung aircon ko. I-off niyo po muna, ma'am. I-off niyo po muna yung tawag kasi hindi na talaga tayo maririnig niyan. Sige po. Sige. Sir. Okay. Wanted, sweetheart. Ayun. Sino po ba kasi ang tumawag, sir? Tumawag po kasi sa messenger, kaya kinancel ko. Nawala naman na yung mga boses niyo, ma'am. Ayun na nga po. Pag may tumawag po kasi niyan sa number mo o sa messenger o sa ibang application, nawawala po yung ongoing o yung pag-usap ninyo na hindi mo na marinig maayos. Sige, tanong pa kayo, ma'am. Ayun naman po, bakit
Ano, sir? Anong problema? Kasi since 2005 hiwalay na ako. Kasi nag-abroad siya, umuwi siya sa akin ng buntis. Ganun. Taga saan po, sir? Taga rin din sa amin, sa Aurora Province. 3 yung anak ko, maliliit pa nun, nung iniwanan niya, gumagapang pa lang yung bunso. So yun, hindi ako wala akong naging time sa love life ko. Nag-focus ako sa 3 kong anak, pinalaki ko. Trabaho, Ano po yun? bahay, bata. Babae po yun. Babae. Babae po yung anak niyo. Bunso ko babae, 2 lalaki yung magkasunod, yung panganay at saka yung pangalawa. Okay. So, nung nag-abroad, sir, gaano po siya katagal sa abroad? 2 years lang po siya. 2 years po yung kontrata niya, hindi po niya natapos yung Sir DJ. Middle East? Hindi na po niya kaya magtrabaho kasi lumalaki na po yung tiyan niya, nahalata nung amo. Pinauwi na po siya. Sa Saudi po ba? Ayun. Taiwan, sir. Tapos, nung pagdating sa inyo, malaki na tiyan. Inamin naman na sa'yo lahat? Hindi po niya inamin sa akin na nagkaroon siya ng karelasyon doon. Ang sabi po niya is na-rape siya. Ganoon. So, meron pong kaibigan yung tatay ko na may anak na may asawang Taiwanese. So, nagtanong kami ron. Sabi yung kaibigan ng father ko, wala daw nare-rape sa Taiwan, sa park. Sa park daw nangyari? Raw, Sir DJ. So, yun. Ano po ba trabaho ni Mrs. mo sa Taiwan? Sa home port agent po dati. Opo. Tapos, yun? May pasyente doon, may matanda siyang ginala sa park, tapos dinukot siya, gano'n? Yung pala, nabuko po siya nung lately na Sir DJ. Kagustuhan din pala. Nagkaroon siya ng boyfriend doon. Alabas pala sila, nag-hotel. So yun ang sinabi lang niya sa akin na na-rape siya sa park, gano'n. Pero bandang huli inamin niya naman? Hindi. Nabuko ko lang siya, sir. Kasi tumawag yung lalaki, kinausap ko po. Tinanong niya ako kung sino ako. Sabi ko, yung asawa. Ikaw, sabi ko, sino ka? Siya rin daw yung asawa. Ayun. Sabi, nagkabukuhan kami siya na So, yun lang. Wala nun. Gulat si Mrs. mo na hindi alam ni Mrs. mo sinagot mo yung cellphone niya? Hindi, magkaharap kami, Sir DJ. Kumakain kami nun sa Jollibee. Nung unang tawag, tumatawag yung lalaki. Nung unang tawag niya, lumabas siya, iniwanan niya ako sa table. Parang kinabahan ako. Yun. Tapos, pangalawang ring nung cellphone. Sabi ko sa kanya, sagutin mo yung cellphone, huwag kang aalis sa harapan ko. Sabi ko, kung sino man kako yung nasa kabilang linya, gusto ko makausap bago matapos yung pag-uusap niya. Ayun, nung pinakausap niya sa akin, nung sabi ko, hello, yung boses lalaki. Sabi ko, sino to? Binalik sa akin yung tanong. Sabi niya sa akin, ikaw, sino ka? Sabi ko, ako, asawa nitong may-ari ng cellphone. Ikaw, sabi ko, sino ka? Ako sabi niya, ang asawa. Ayun. Dalawa pala kami. Tapos habang nakikinig si Mrs. siguro hindi makasubo ng Jollibee ng spaghetti kag. Yung order ko, Sir DJ, na isang burger at saka isang spaghetti. Alam ng Diyos yun, pinalipit ko lang yung spaghetti na ganito, sinubo ko. Ang sakit, bumukol dito. Hindi mo nalunok. Hindi may lulun. Yung asawa mo? Wala na kami nakain doon. Tumutulo na lang yung luha ko doon na
umiikot ko kahit maraming tao. Wala, para pang ganun pala yun, Sir DJ. Wala ka nang pakialam. Parang wala ka nang alam sa mundo. Kasi doon pa lang, alam mo yun, yung gusto mo siya paniwalaan na nabiktima siya doon. Pero andyan pa rin, no? Duda ka. Hanggang nasagot siguro yung tanong mo, sa dasal mo na ganito para ayun, no? Yung feeling. Matuldo ka at sinungaling niya. Oho. Anong ginawa ni Mrs. mo sa'yo, sir? Nung nalaman mo? Hinihimas niya ako sa likod. Argoy. Tapos, Oh. inaano ko siya. Tinutulak ko siya palayo sa akin. Tapos, muntik pa ako mahulog sa escalator nung pababa ako ng escalator nun dahil sa taas yung Jollibee. Umiiyak ako nun kahit maraming tao. Oh. Umiyak ka. Sige. Gusto ko i-drama mamaya yung kwento mo, sir. O tapos. Di pagdating sa bahay. Kaya, yung namasaheros pa ako nung pauwi sa amin. Kasi nag-meet up lang kami. Na yung misis mo. Oo. May kinukuha siya sa akin mga dokumento nun. Kaya dala-dala ko. Ewan ko, parang nawala ako sa hanggang sa nilakad ko lang papuntang terminal. Umiiyak ako hanggang sa karsada. Ang hirap pala nung gawin sa DJ. Parang na-blanco. Naranasan po yun. Siyempre, iniisip mo na yung mga anak mo yun, yung iniisip mo that time. Oo, sir. Kasi lahat nagkapatong-patong na ron yung tiwala mo tapos masakit ang loob mo kasi babae, asawa mo, hindi mo na ipagtanggol, sabi niya, ni-rape siya. Siyempre, galit na galit ka. Tapos biglang malalaman mo na tumirik pa lang mata niya, kagustuhan pala niya yun. So, yun. Yung tipong, na-rape ako, 5 bisis. Ganun. Tapos, sabi ng lalaki, hindi 4 lang kaya yun. Hindi ko ba kasama yung nasa taas ako? Lang, sino yung tumawa? Ikaw yun, ma'am? Oo. Buhay. Ganun po yun. Naka-experience na din ako ngayon. Muntik ako tumalin sa building doon sa Lebanon. Nirip din si Mr. mo, ma'am? Nung nag-abroad po ako na 3 taon pag-uwi ko, nalaman ko doon nung pauwi ako. Muntik nga akong tumalon sa building. Kasi naawa ko. Walang forever. Oo nga, malas. 44. Grabe. Hindi, swerte ka pa din kasi may anak ka dyan sa'yo. Wala. May anak ka rin naman kaya swerte ka rin. Si nanay naman ang nag-alaga Lagi naman ako lumalayo. Choice mo yun Choice mo yun, ma'am. Oo. Mag-ipon ka na kasi tapos ka na lang, magnegosyo ka na lang para hindi mo na layuin yung anak mo, ganun. Meron nga, na-bankrupt. Hindi kasi lahat ng negosyo basta pinapasok, dapat iniisip yan kung ano yung demand dun sa lugar niyo. Opo, puro utang, hindi nagbayad, ayun, na-bankrupt. Hindi man matao yung lugar namin kasi po, probinsya talaga sa gitna ng palayan. Ay, maganda magpatayo doon ng Jollibee, ma'am. Wala nga po kuminta yung McDo doon, TJ Ang customer mo dun sa DJ, kalabaw tsaka yung baka. Ano maiba? Pwede. No? Doon, mga kuripot ko yung doon mga tao, sabi, hindi na ako bibili, mahal-mahal, magprito na lang ng manok. Oo, kaya gala-gala lang mga manok dyan, Jollibee ka pa. Yun nga po sabi, magkatay na lang manok, ang dami sa bakuran namin, lagyan ko lang harina at saka pwede na. magic,
pwede na yun. Mahal-mahal, ipapasok, aircon lang naman malamig. Dito, fresh air pa. Sabi ko ng mga ano din. Pero binabayaran mo kasi doon yung experience, yung ambience, no? Opo. Ganun naman talaga eh. Business ba? Tsaka uso yung Iba? picture-picture sa social media pag nag-Jollibee, siyempre picture. Yun ang- Bago kumain, picture Oo. muna. Oh, di mo man kayang ipicturan niya na kumakain ka, palayan hay. Oh, kung ikaw be, nagluto ka ng manok tapos palayan ka. Oh, ipopost mo. Meron naman siguro eh. Para may iba naman, no. Maganda yung ano eh. Nung una pagpunta ng trabaho po ako ng city, yung Jollibee na mascot, Oo. lumapit po sa akin. Takbo ako ng takbo eh. Wala. Kasi sobrang laki. 18 po ako noon, 18. Sa city namin, trabaho po ako yung ano yun, yung sa stock room, chicken po tanghali noon, sabi ng customer, tara, Jollibee tayo, libre daw. Sabi ko, hindi po, wag lang kasi, huwag ka na mahiya kasi suki na daw sa tindahan. Sige, sabi ko, lumapit yung malaking Jollibee. Natakot ko. Sabi ko, ate, sabi niya, bakit? Hindi naman nangangain. Sabi ko, sandali lang po. Akyat muna ako. Tawa sila ng tawa. Sabi ko, wala, totoo pala. Yun, naglalakad sumasayaw. Natakot naman, ang laki. Takbo ako sa taas. Tawa sila. Malayo po sa siyudad yung lugar nyo? Ano siya? Oo, 2 hours by bus. Pag van, 1 hours lang. 1 hour lang kasi hindi na hinto-hinto. Pag bus kasi, ang daming pasahero, hinto-hinto. Kada may pasahero, may sasakay, may bababa. Kaya po, 2 hours. Pag van naman, Kaya, isang lang. Parang talagang uncivilized pa po yung mga tao. Kaya pag Opo. nakakita ng bago, parang namamangha. Oo. Opo. Wala. Ano ba to? Wala. Sira. Sandali lang po. Nawala yung display. Wala. Hindi, nakikita kita. Na nakikita mo? O hindi kita po nakita? Ibalik niyo po sa home, ma'am, yung cellphone mo. Wala. Tapos hanapin niyo yung imo Yung ulit. Naglag. Pindot kasi ng pindot eh. Sira. Kita niyo na po, ma'am? Opo. Okay. Nakikita mo na? Opo. Ayan. Ay. Masaya pagka magkakakwentuhan tayo. Off air. Palagay ko pares tayong kalug eh. Kalog. Kwento Saan po sa yun, akin yung lugar ninyo. Kukwento ko rin sa yung lugar namin. Ayo, yung lugar nyo, huwag na lang. Maganda din lugar ni Sir, ha? Aurora, no? Yung lugar, yung Oo, ano sir. po, yung lugar, ano Maganda yun dun sa amin. sa Luzon po yun? Papunta Oh, Luzon. Region 3. Iba Isiha, yun, diretso na yan sa kanila. Opo, sir. June 1, okay. Dito sa may papuntang Pacific Ocean. Pacific Ocean na kami sa gilid. Marami ding mga inosente doon pero maganda yung lugar. Simple ang pamumuhay din sa amin. Hindi Wala nang busis. nakikita mo ko? Hello. Wala nang busis, hindi ko na marinig. May tumawag po ba? Wala. Baka may tumawag din sa kanya, Sir? May tumawag sa'yo? May tumawag? Wala. Walang boses. Sira nga yung cellphone ko. Sige.
Ayun na lang po siguro Sira ipagpatuloy. yung cellphone ko. Pagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo, ha? Sir, thank you so much. Ikaw na Yes, po bala kay ma'am. Mm-hmm. Maraming salamat Sige, po, good luck. DJ. Bawat isa, mayroong mga kanya-kanyang kwento sa buhay pagdating sa pag-ibig, no? Pag ikaw nakaranas ng mga ganyan, mahirap ka na pakiligin. Ihi na lang talaga yung magpapakilig sa'yo.